Janine Gutierrez palaban kay Kim Chiu. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Dahil ang pagiging calendar girl ni Janine Gutierrez ng isang nakakalasing na inuman. In fairness, nagmumura ang kanyang alindog at pag-display niya ng kanyang kaseksihan. Marami ang napawaw lalo na ang mga barako sa kanyang figura. Katunayan sa kanyang pasabog hindi maiwasang ikumpara siya kay Kim Chiu na isang calendar girl din sa isang brand. Iniintiga tuloy ng Kebitars ang kanilang paseksihan challenge lalo pat may common denominator ang dalawa. Pareho kasi silang involved kay Paolo Avellino, si Janine bilang ex ng aktor at Kim Chiu na napapabalitang rumored girlfriend na ng una. Ito naman ang hirit ng Kebitars sa pagkukumpara kina Janine at Kim. Wow! Battle of the ex and the current ni Paolo. Yan ang totoong sexy. Yap, yan ang gandang natural. Pak na pak kinabog si Kimi. Naghahamon si ate kay Kemi Dura. Bagay na bagay tinaop silang lahat. Panis na Jolly-Ann at Kim. For me, first honor si Janine. Second si Kim at fourth si Jolly-Ann. Uwian na may nanalo na. Napakalaki ni Iko. Sexy siya at classy. At least natural siya at walang pinaritoki. She's oozing with sex appeal. Pati si Jericho Rosales naglalaway sa kalendaryo ni Janine Gutierrez. Pasabog kasi ang kaseksihan ni Janine Gutierrez sa isang kalendaryo at marami ang humanga sa kanyang kaseksihang larawan kung saan pasabog ang kanyang alindog pati kanyang rumored boyfriend. Hirit tuloy ng Kebitars. Naglalaway umano ang aktor sa pasilip na alindog ni Janine. Ito naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa komento ni Jericho. Your baba is suhat and very pretty. Yes po, sunog na sunog. Iba siya super classy. May ilan pang hindi umihirit na bagay raw ang kapamilya actress sa role na pinasikat ni Marian Rivera at Chessy Mendiola tulad ng Marimar at Maria Mercedes. Ito naman ang ilang komento ng Kebitars sa post ni Janine. Oy, teka lang naman. Grabe ka na, super hot. Cheers. Congratulations 2025 calendar girl. Pasabog ng ate ko. Maria Mercedes. Pwede raw maging Marimar. Damn girl, super hot. Hot ka. Janine just won the internet. Everyone else can pack up and go home. Wow. Ang susi pa din ni Mamshi. Talbog silang lahat. Grabe girl, ang hot mo. My favorite calendar girl. Iba ka Janine. You're one of a hot package. At sa kabilang banda naman, Jack Roberto inamin kung sinong artista ang ayaw makatrabaho. Diretsa ang inamin ng kapuso aktor na si Jack Roberto kung sinong kapwa artista ang ayaw niyang makatrabaho ulit sa kanyang naging guesting sa Lutong Bahay, na kung saan kasama niya sa programa sina Mikey Kentos tulad tungkol sa mga bagay-bagay. Isa nga sa tanong ay ang dalaga kay Jack ay kung sino ang artista na ayaw niyang makatrabaho ulit sa isang project. Ngunit matapang aktor at sinabing okay lang sa kanya kahit hindi iblip ang kanyang sagot. Kahit di niyo iblip, grabe to. Ayoko nang makatrabaho talaga. Sanya Lopez, sagot pa ni Jack. Chika niya hindi raw sila makapagtrabaho ng seryoso kapag magkasama sila sa eksena. Kasi nagtatawanan kami pag nagkakatinginan kami. Di ba pag umaacting kami, edi seryoso yung eksena. Hindi namin kaya. Dagdag pa ni Jack. Nangyari raw ang ganitong eksena noong ginawa nila ang kapuso serye na Half Sisters. Nag-iyakan raw noon sa scene sina Thea Tolentino at ang kanyang girlfriend na si Barbie Fortesa. Tapos nagkatinginan kami ni Sanya, wala na. Tapos after nun tumawa na kami ng tumawa. Booking ni Jack. Para sa kanya, hindi aware si Sanya ay ang nakakabatang kapatid ng aktor. Sa kabila naman nangyayari ay bit pa rin niyang makatrabaho ang kapuso actress sa ibang project na hindi masyadong seryoso. At sa kabilang balita naman, si Kristen Hermosa ba ang Pinay-Diyosa na nililigawan ni Michael Bublé? Kanyang-kanyang hula ang mga netizens kung sinong Pinay actress ang niligawan ng Canadian singer-songwriter na si Michael Bublé. Naging hot topic ito sa social media matapos i-booking ni Sofronio Vasquez, ang kanyang coach sa The Voice USA Season 26 tungkol sa Diyos ang nililigawan daw nito noon. Ang hula ng marami, ang tinutukoy ni Sofronio ay ang actress na si Kristen Hermosa na asawa na ngayon ng actor businessman na si Oyu Soto. Si Sofronio ang nagiging grand winner sa kakatapos lang na The Voice sa America. Siya ang kauna-unahang Asian na nanalo sa naturang international reality singing competition sa panayam ng It's Showtime kay Sofronio sa pamamagitan ng video call. Binati ng mga host ng programa ang Pinoy singer sa pagkapanalo nito na produkto rin ng tawag ng tanghalan. Sabi ni Sofronio, malaking bahagi
Singing career niya ang TNT kung saan 3 beses siyang sumali pero hindi siya nanalo. Dito raw siya nahuhubog ng gusto bilang performer. Kuwento niya tungkol sa naging audition niya sa The Voice. Nagsimula po ako sa blind audition trying to represent myself. And of course, nilubukan ko lang pong i-present yung Otaka New York. Pero namapalad po ako kasi yung mga producer ng show, sila yung nagsuggest na mas maganda raw po sigurong i-represent ko yung Philippines. Kasi hindi pa sila nagkaroon ng Filipino-blooded at full-born and raised. So tinuloy ko po yun. Ang dahan-dahan po namin pinaghirapan yun, aniya. Aniya nagpasalamat siya sa napili niyang coach na si Michael Babo. Dahil bukod sa paggabay sa kanya ay kontento ay nagkasundo rin sila sa maraming bagay. Kabilang na ang pagmamahal nila sa Pilipinas. Walang dulog-dugong Pinoy si Michael. Pero hindi raw ito makakalimutan ang Pilipinas. Dahil may mga naging kaibigan na siya rito. Bukod sa may nakadit ng Pinay. Chika pa ni Sofronio, masaya po ako na along the way sincere at totoong pagmamahal yung galing kay Michael Babo para sa Pilipinas. Shinare po niya na mayroon po siyang deep connection sa Pilipinas kasi kumpare niya raw po si Martin Rivera at mayroon daw po siyang nakadate na kilala nating lahat na Diyosa sa atin, aniya pa. Kasunod nito, marami ang nanghula kung sino ba ang Diyosang niligawan ng Canadian singer at halos lahat ang nabanggit na pangalan ay si Kristen Hermosa. Sabi ng isang netizens, parang nabalitan na yun dati. Haha, nakilala ni Michael si Kristen after ng concert niya dito. Komento pa ng isa, so Franny Vasquez blind item. So true pala na dinate ni Michael Babo si Kristen Hermosa. Siya lang naman ang isa sa mga Diyosa dati. Si Kristen Hermosa nga ba ang Pinay Diyosa na niligawan ni Michael Babo? Ayon naman sa isang nabasa naming Reddit. Nabasa ko ang chismis na yan many years ago from Ricky Lowe's column. Nag-date daw si Michael and Christine pero di nagkatuluyan. I think either nagkabalikan sila ni Iko or naging sila ni Dait. Matatanda ang sa isang interview sila ni Michael na friends lang sila ni Christine. What do I have to say about her? I'm a friend and a fan but there was never a romance. There was never a sexual romance, I can promise you. As much as I probably would have loved to. Or any boy would for that matter, I think she's a class act. It's hard because she's a celebrity there and people have their own ideas about her and this or that, but she was never anything but kind and sweet and classy, and whoever ends up with her is gonna be a very lucky boy, sabi pa ng international singer-songwriter. At marami ang napahanga naman sa pagiging sincere ni Michael, hindi lang kay Christine kundi pati sa Pilipinas. Marami ang humanga kung paano nirespeto niya ito at hindi kinalimutan, lalong-lalo na ang pagmamahal niya sa ating bansa, ating kultura. Walang dugong Pinoy pero may pusong Pilipino. Isa si Michael sa sikat na singer-songwriter hanggang ngayon, at kung totoo man na si Christine Hermosa ang kanyang nililigawan noon ay napakasayang na hindi ito humantong sa isang romantic na relasyon. Napakaswerte pa naman kung sinong makakatuluyan ni Michael kasi aside sa fame at good looks ay napakabait pa nitong tao, may pusong mabuti at malinaw para sa kanyang mga fans at lalo na sa Pilipinas. Sigurado, swerte ang babaeng makakatuluyan ni Michael. Kaya abangan natin ang susunod na magiging eksena o magiging balita kung sino nga ba talaga at kung totoo bang si Christine Hermosa ang kanyang nililigawan doon na kanyang itinuturing na Diyosa sa Pilipinas, at kung ano ang magiging pahayag niya kung may balak ba siyang bumalik sa Pilipinas at kung may balak ba siyang ipakilala ang Diyosa na kanyang tinutukoy at makita siyang muli. Single man ito o may asawa na.